Tahimik at payapa ang baryo ng San Roque. Dito, halos magkakakilala ang lahat ng tao. Ang bawat ingay sa gabi ay kadalasang galing sa huni ng mga kuliglig, at ang tanging alingawngaw ng kaguluhan ay tuwing may kapistahan o kasalan. Pero ang lahat ng iyon ay tila nabahira ng kaunting kaba at misteryo sa pagdating ng isang bagong pamilya. Isang umagang maalinsangan, may dumating na lumang truck sa dulo ng kalsadang lubak. Bitbit nito ang ilang muebles, mga kahon, at isang lumang aparador na mukhang minana pa sa lolo't lola. Bumaba ang isang lalaki, mga edad 40 pataas, matangkad, payat, maputla ang balat at mapungay ang mga mata. Kasunod niya ang isang babae na tila mas bata, mahaba ang buhok, maputi rin ang kutis, pero parang hindi kumikibo. Palaging nakayuko at hindi mo masulyapan ang kanyang buong mukha. Kasama rin nila ang isang batang lalaking mukhang wala pang 10 taong gulang. Ang bahay na tinirhan nila ay ang luma at abandonadong bahay sa gilid ng sapa, isang bahay na matagal nang kinatatakutan ng ilang bata sa baryo. Ayon sa matatanda, dati raw ay may matandang ermitanyo na nakatira roon, at isang araw ay basta na lang nawala. Mula noon, iniiwasan na ang lugar na yon. Kaya't ikinagulat ng mga taga-baryo nang may bagong tumira roon. "Uy, may bagong kapitbahay," sigaw ng batang si Tonyo habang patakbong bumalik sa kanilang bahay. "Talaga? Sa lumang bahay?" tanong ng kanyang inang si Aling Linda. "Opo. May lalaki, babae at may bata rin po," sagot ng bata. Sa hapon din iyon, may ilan ng kapitbahay na nagtangkang bumisita para bumati. Bitbit ni Aling Linda ang nilutong puto, si Mang Teryo naman ay may dalang prutas. Ngunit sa kabila ng pagkatok nila at pagtawag, walang sumagot. Nakasilip pa sila sa bintana, ngunit tila walang gumagalaw sa loob ng bahay. Parang tahimik na libingan. Siguro pagod pa sila sa lipat, ani Mang Teryo, pero hindi maalis sa kanya ang kilabot na naramdaman sa pagtitig sa bahay. Kinabukasan, saka lang lumabas ang lalaki. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mang Roel. "Pasensya na kayo, napagod lang po kami kahapon sa pagbubuhat. Ako po si Roel, ang asawa ko'y si Lita, at ito ang anak naming si Enzo." Ngumiti siya, ngunit may malamig na dating. Mabuti naman at may tumira na sa bahay na yon, sabay abot ng puto ni Aling Linda. "Matagal nang walang nakatira riyan, nakakatuwa't may bagong mukha kami rito." Ngunit habang kinakausap si Mang Roel, napansin ni Aling Linda na si Aling Lita ay nakasilip lamang mula sa likuran ng kurtina. Tila ayaw makihalubilo. Nang tumingin si Enzo, ang kanilang anak, sa kanya, hindi niya malaman kung ngiti ba yon o sarkastikong titig. May kung anong bumalot na kaba sa kanyang dibdib. Mabilis lumipas ang mga araw, ngunit kakaunti pa rin ang nakikitang galaw mula sa bagong pamilya. Hindi nila makita si Aling Lita sa araw. Tuwing umaga, tila laging nakasarado ang mga bintana at pinto. Pero sa gabi, naririnig ng ilang kapitbahay ang mahihinang yabag, tila mga paa na nagsasayaw sa kahoy na sahig, at kung minsan, tila kaluskos ng kuko sa bubong. "Narinig mo ba iyon kagabi?" tanong ni Mang Ando kay Aling Sioning habang naglalaba sa ilog. "Opo, parang may gumapang sa bubong namin." "Akala ko pusa lang, pero ang bigat ng tunog," sagot niya. Isang gabi, habang si Tonyo ay palabas ng bahay para mag-igib ng tubig, napatingin siya sa bintana ng lumang bahay. Nandoon si Aling Lita, nakatitig sa kanya. Hindi gumagalaw. Matagal. Wala siyang ekspresyon, at ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng kurtina. Sa sobrang takot ni Tonyo, napatakbo siya pabalik. "Nanay! Si Aling Lita po, ang creepy ng tingin sa akin," sigaw ni Tonyo. Napailing na lamang si Aling Linda. "Naku Tonyo, baka naman guni-guni mo lang yan. Bago lang sila dito, siguro hindi pa sanay sa mga tao." Ngunit unti-unti, marami na ring napapansin. Si Enzo, kahit bata, ay hindi nakikitang naglalaro sa mga bata sa kalye.
Ang kanilang bahay, hindi mo makikitang may bumibili ng pagkain o pumupunta sa palengke. Ngunit sa gabi may usok mula sa kanilang kusina. At may matamis, maalat na amoy, parang litson. Isang gabi, may lumapit kay Aling Linda na isang pulubing matanda. Huwag kayong basta-basta nagtitiwala sa mga mukhang tahimik. Minsan, ang katahimikan ay maskara ng dilim. Bakit ho ninyo nasabi yan, Nay? Tanong ni Aling Linda. May mga nilalang na sanay magtago sa liwanag. Huwag ninyong hayaan na maging kampante ang inyong tiwala. Hindi ito maalis sa isip ni Aling Linda. Lalong-lalo na nang may marinig siyang balita mula sa kabilang baryo, may nawawalang batang lalaki. At ayon sa ilang tsismis, nakita raw itong huling tumatawid patungong San Roque. At sa mga susunod na gabi, mas lalong lumalalim ang misteryo. Sa bahay ng bagong kapitbahay, tila buhay ang anino. Parang may gumagalaw kahit walang tao. At habang tumatagal, parang dumarami ang nawawala at mas sumasarap ang kanilang inihahanda. Lumipas ang ilang linggo mula nang dumating ang pamilya ni Mang Roel. Bagamat kakaiba ang kilos at galaw ng kanilang pamilya, unti-unting nasanay na rin ang mga taga-baryo sa presensya nila. Hindi man palakibo, tila maayos naman silang kapitbahay, tahimik, hindi pala away at hindi rin mapapel. Hanggang isang araw, ikinagulat ng lahat ang balitang ipinamamahagi sa buong baryo, inaanyayahan ng bagong kapitbahay ang lahat sa isang handaan. Aba, mukhang gusto nilang makipagkaibigan sa wakas, sambit ni Mang Teryo habang hawak ang maliit na imbitasyon. Ang paanyaya ay simple, isang maliit na salusalo upang makilala ang aming mga kapitbahay. Sa Sabado ng gabi, 7 oras yan. Pamilya Rivera. Hindi pangkaraniwan ang ganitong paanyaya sa baryong iyon, lalo na't halos hindi nakikihalubilo ang pamilya. Kaya't naging paksa ito ng tsismisan sa buong linggo. Siguro'y gusto na nilang makisalamuha, wika ni Aling Pilar habang naglalaba. O baka naman may okasyon lang sila. Baka birthday ng anak nila, hula ni Aling Digna. Hay naku, basta may kainan, pupunta ako, sabay tawa ni Mang Cardo. Nang sumapit ang Sabado ng gabi, isa-isa nang nagsidatingan ang mga kapitbahay sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Sa unang pagkakataon, maliwanag ito, may mga parol na nakasabit, may mga kandilang nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid, at may amoy ng inihaw na karne na pumapailan lang sa hangin. Ang mga tao ay natuwa. Grabe, ang bango. Para talagang fiesta, sabi ni Aling Linda habang sinasamahan si Tonyo. Sa gitna ng maaliwalas na bakuran, naroon ang isang malaking mesa, punong-puno ng pagkain. Kalderetang baka, sinigang na hipon, lumpiang Shanghai, at syempre, ang bida ng gabi, ang malaking, lutong-luto, at malagintong kulay na lechon. Ngunit kapansin-pansin, wala ni isang baboy ang nakita o nabalitang inalagaan sa kanila. Uy, may baboy pala sila, tanong ni Mang Teryo kay Mang Ando. Hindi ko rin alam eh. Wala naman akong narinig na biik o oink-oink sa bahay nila. Tila tahimik lang sila buong linggo. Ang lechon ay iba. Hindi lang basta malutong, ang bango nito ay kakaiba. May sangkap na tila hindi kayang maipaliwanag. Ang balat ay kumikintab at ang karne ay halos natutunaw sa bawat kagat. Ang sarap. Parang may espesyal na pampalasa, sigaw ng isa. Grabe, ang lambot. Di tulad ng karaniwang lechon, dagdag pa ng isa. Habang ang lahat ay masayang nagkakainan at nagtatawanan, napansin ni Tonyo ang kakaibang tingin ni Enzo, ang batang anak ng bagong kapitbahay. Nakaupo lang ito sa isang sulok, nakatitig lang habang ngumunguya ng paunti-unti. Tila mas interesado itong pagmasdan ang mga bisita kaysa makisalo. Napansin rin ni Aling Linda na hindi rin kumakain si Aling Lita, na halos hindi kumikibo at palaging tila abala sa pag-aayos ng mesa. Mang Roel, saan niyo po nakuha ang baboy? Napakasarap po ng lechon, tanong ni Aling Pilar.
Ngumiti lang si Mang Roel, may kakaibang ngiti. Ah, sekreto po yan. Pamilya naming Resite. Masarap pag bagong katay. May ilan ang natawa. Pero may iba na tila kinilabutan sa kanyang tono. Habang lumalalim ang gabi, ang saya ay unti-unting nauwi sa kabusugan at antok. Marami ang nagpaalam na at nagsuwian, bit-bit ang papuri sa handaang iyon. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may ilan na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Kinabukasan, halos sabay-sabay na nagising ang ilang pamilyang dumalo sa salu-salo, may sakit, nilalagnat, at nagsusuka. Si Aling Pilar, na mahilig sa lechon, ay naospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Si Mang Teryo naman, nahimatay habang nagwawalis. Siguro panis ang pagkain, sabi ng ilang kapitbahay. Pero naisip ni Aling Linda, paano mapapanis ang pagkain kung kagabi lang iyon niluto at kinain? At ang mas nakakabahala, lumaganap ang balita na may nawawalang batang pulubi mula sa karatig na baryo, isang araw bago ang salu-salo. Ayon sa ilang nakakita, huling nakita ang bata habang palakad-lakad malapit sa sapa, sa mismong gilid ng bahay ng bagong pamilya. Hindi kaya, usisa ni Aling Sioning, ngunit agad itong tinakpan ng kaba. Muling bumalot ang katahimikan sa baryo. Masarap nga ang handaan, pero tila may kapalit. Ang bango ng lechon ay biglang naging alingasaw sa kanilang alaala. Sa mga susunod na araw, walang amoy ng pagkain mula sa bahay ni Mang Roel. Wala ring batang naglalaro. Lahat ay tahimik. Lahat ay tila nagmamasid at nag-aabang. Hindi pa rin makalimutan ng buong baryo ang lasang naiwan ng lechon sa salu-salo ng bagong kapitbahay. Ilang araw na ang lumipas pero ang lasa nito ay tila nanunuot pa rin sa kanilang dila at alaala, hindi karaniwan, sobrang malasa, at may kakaibang timpla na tila humahaplos sa kaluluwa. Alam mo, Linda, ani Aling Sioning habang naglalabas sa ilog, hanggang ngayon, parang naaamoy ko pa rin yung lechon. Ang bango. Parang naiba talaga. Hindi gaya ng karaniwang handaan. Pareho tayo, sagot ni Aling Linda. Pero hindi ko alam kung bakit sa tuwing naaalala ko ang lasa, kinikilabutan ako. Hindi lang sina Linda at Sioning ang may ganitong nararamdaman. Marami sa mga dumalo ang nagsabi na hindi nila malimutan ang lasa ng karne. May ilan pa nga na tila nauulol sa pagnanasa na muling matikman iyon. Diyos ko, kahit bayaran ko pa yan, gusto ko lang matikman ulit, sambit ni Mang Cardo, habang umiikot sa palengke. Ganun kasarap yon. Habang ang ilan ay lumulubha ang pagkahumaling sa lechon, ang iba na may sinapian ng pagdududa. Lalo na nang muling may isang batang lalaki ang naiulat na nawawala mula sa baryo ng San Isidro, ilang kilometro lamang ang layo sa San Roque. Ang pattern ng pagkawala ay halos pareho, gabi ng Huwebes, may nakitang maliit na anino sa gilid ng kalsada, at sa umaga, wala na ang bata. Hindi na mapalagay si Aling Linda. Kaya't isang gabi, kinausap niya si Mang Teryo. Napansin mo ba, Teryo, na tuwing may balita ng nawawalang bata, biglang may handa ang bagong kapitbahay natin? Tumango si Mang Teryo, seryoso ang mukha. At hindi lang basta handa. Lechon. At di mo alam kung saan galing ang baboy. Dahil dito, naisipan nilang dalawa na suriin ang paligid ng bahay ni Mang Roel. Hindi sila akyat o papasok, titingin lang mula sa di kalayuan, baka may mapansin silang kakaiba. Gabi noon ng Biyernes, madilim ang langit at walang buwan. Naglakad sina Aling Linda at Mang Teryo papalapit sa bahay, dahan-dahan, at nagtago sa may puno ng mangga sa tapat. Mula sa kanilang kinatatayuan, kita nila ang maliit na liwanag mula sa kusina ng bahay. May anino sa loob, si Mang Roel. May hawak siyang malaking kutsilyo at may nililinis sa mesa. Nang itinaas ni Mang Roel ang kanyang kamay, may nakita silang parang maliit na braso at may dugong tumutulo mula rito. Napasinghap si Aling Linda. Napahawak sa dibdib.
Si Mang Teryo naman ay mabilis na tumalikod. Huwag kang gumawa ng ingay, Linda, bulong niya. Umalis na tayo. Sa pagmamadali nila pauwi, napansin nila ang isang mabahong amoy mula sa likuran ng bahay. Lumingon si Teryo at sinilip ang maliit na hukay sa may bakuran, parang may pinagbabaunan doon ng kung ano. At may nakalitaw na munting sapatos kulay pula. Kinabukasan, lumapit sina Linda at Teryo kay Kapitan Isko. Kapitan, kailangan niyong imbestigahan ang bahay nila Mang Roel. May kakaiba talaga doon. Baka may masama silang ginagawa. Pero si Kapitan ay nag-alinlangan. Wala tayong sapat na ebidensya. At kung haka-haka lang ito, baka mapahamak pa tayo sa maling bintang. Kapitan, ilang bata na ang nawawala. Hindi ba sapat yon, giit ni Teryo? Hanggat walang testigo o nakitang pruweba, delikado tayong makialam. Dahil dito, napilitan sina Linda na gumawa ng sariling hakbang. Lumapit siya kay Aling Minda, isang albularya sa kabilang baryo, kilala sa pagkakaroon ng mata ng paningin, nakakakita sa mga nilalang at gawaing hindi pangkaraniwan. Aling Minda, Ani Linda, may hinala kaming hindi normal ang ginagawa ng bagong kapitbahay namin. At may kinalaman sa mga batang nawawala. Tumango si Aling Minda. Matagal na akong may nararamdamang kakaiba mula sa lugar na yan. Isang gabi, may nilalang na lumapit sa panaginip ko. Puno siya ng sugat, umiiyak, at sinasabing tulungan niyo kami. Nagdesisyon si Aling Minda na bumisita sa baryo ng San Roque. Pagsapit ng dapit hapon, pumunta siya sa mismong lugar kung saan itinuro ni Linda ang bahay ng mga Rivera. Mula sa bakuran, pumikit siya at nagdasal. Tunay na kadiliman ang bumabalot dito, bulong ni Aling Minda. May halimaw sa anyo ng tao ang naninirahan dito. At ang karne ng inosente ang kanilang inihahain. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong hindi matahimik ang loob ni Linda. Lalo pat sunod-sunod na ang pagkakasakit ng mga taong labis na nakatikim ng lechon, tila hindi na sila kumakain ng karaniwang pagkain, at nanghihina ang katawan. Hindi maipaliwanag ng doktor sa baryo kung bakit may ilan na ayaw na sa kanin o gulay, kundi puro karne na lamang ang hinahanap, at kung minsan, hilaw pa. Isang gabi, si Tonyo ay nagising sa ungol ng kanyang ama. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niya itong nakaupo sa kusina, may hawak na karne at kinakain ito ng hilaw. Nanginginig ang bata sa takot. Papa, bakit ganyan po kayo? Bulong niya. Ang ama niya ay biglang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay pula. Sarap. Sobrang sarap, anak, parang yung lechon nila. Pagkalipas ng ilang araw mula nang maganap ang kakaibang handaan, tila nagkakaroon na ng gising ang ilang mamamayan ng baryo ng San Roque. Ang dating kilig sa masarap na lechon ay unti-unti nang napapalitan ng takot at pangamba. Habang dumadami ang balitang may nawawalang bata sa mga kalapit baryo, parami na rin ang nagtatanong kung may kinalaman nga ba ang bagong pamilya, ang mga Rivera, sa mga misteryosong pagkawala. Isa na dito si Mang Teryo. Isa siyang dating barangay tanod na bihasa sa pagmamasid at kilala sa kanilang lugar bilang matalas ang pakiramdam. Napansin niya ang kakaibang kilos ng mga Rivera, bihirang lumabas sa araw, hindi lumalahok sa mga gawaing pamayanan, at laging sarado ang kanilang bintana kahit tirik ang araw. Hindi mo ba napansin, Cardo? Ani Mang Teryo habang nagkakape sa labas ng sari-sari store. Tuwing may nawawalang bata, makalipas lang ng 1 o 2 araw, may handaan sa kanila. May lechon, may pansit, parang may selebrasyon. Mukhang ang ganun, Teryo, sagot ni Mang Cardo. Pero baka naman nagkakataon lang. Baka nga o baka hindi lang tayo nagbubulag-bulagan, seryosong wika ni Mang Teryo. Dahil dito, napagdesisyonan niyang buin ang isang lihim na grupo ng mga matitinong taga-baryo, sina Aling Linda, Mang Cardo, at pati si Kapitan Isko, na sa wakas ay nagsimulang makinig sa mga reklamo't hinala ng mga tao.
Isang gabing imbestigasyon nagkasundo ang grupo na manmanan ang bahay ng mga Rivera sa loob ng 3 gabi. Gabi-gabi, palihim silang pumupwesto sa iba't ibang bahagi ng paligid, may nagbabantay sa likod bakuran, may nakapwesto sa puno ng saging sa gilid ng kalsada, at ang iba naman ay nagmamasid mula sa bubungan ng lumang kubo malapit sa bahay. Sa unang gabi, tila walang kakaiba. Tahimik ang bahay, walang ilaw sa loob, at walang tunog kundi ang huni ng kuliglig. Ngunit sa ikalawang gabi, may narinig silang tunog ng pag-iyak, mahina, halos bulong lang, pero malinaw na hindi ito boses ng matanda. Boses ito ng isang bata. Napatingin sina Linda at Cardo sa isa't isa, sabay sabing, narinig mo rin yon? May umiiyak sa loob. Hindi guni-guni lang to, sagot ni Cardo. Sa ikatlong gabi, doon na sila nakasiguro na may nangyayaring masama. Habang nagmamasid si Mang Teryo mula sa gilid ng bakod, may nakita siyang anino na tila may buhat-buhat na katawan, maliit, nakabalot sa sako, at dahan-dahang inililibing sa may bandang likuran ng bahay. Nang tinutok niya ang flashlight mula sa malayo, mabilis itong nawala. Ngunit naaninag niya ang mata ni Mang Roel na kumikislap sa dilim. Parang hayop. Parang hindi tao. Mga simula ng usap-usapan dahil sa mga nasaksihan ng grupo, hindi na nila kinaya ang manahimik. Unti-unti na nilang isinisingit sa mga kwentuhan sa palengke at simbahan ang mga napansin nila. Si Mang Roel, nakita kong may hinuhukay sa likod ng bahay nila kagabi. 2:00 ng madaling araw, bulalas ni Aling Linda. Hindi kaya may tinatago talaga sila? Baka kaya hindi nagpapakita sa araw, aswang sila, sabi naman ni Mang Cardo. Baka kaya pala ang lechon nila, parang may lafang ng laman tao, bulong pa ng isa. At mula rito, lumaganap na sa buong baryo ang mga tsismis. Lahat ng tao, tila biglang naging mapagmasid sa pamilya Rivera. Kapag lumalabas si Enzo, ang anak, sa umaga, pinagtitinginan ito ng mga bata. Kapag namimili si Aling Lita, binubulungan siya ng mga tindera. Maging si Mang Roel, kapag dumarating sa plaza, ay tinatahimik ng lahat. Ang pamilya Rivera tila kinatatakutan na. Pag-iwas ng ilan marami na ang umiwas sa pakikisalamuha sa kanila. Ang mga dati nilang dumadalo sa salusalo, ngayon ay tinanggihan na ang paanyaya. Nang magpatawag ulit ng kaunting handaan sa bahay nila, walang isa man ang dumalo. Ang dating maingay na bakuran ay nanatiling tahimik. Walang tawanan, walang halakhakan. Tanging alingasaw ng inihaw na karne ang lumulutang sa hangin. Sa kabila ng mga tsismis, may ilan pa ring nanatiling walang pakialam. Sina Mang Berting, isang lasinggero, ay nagsabing, puro haka-haka lang yan. Ang importante, masarap ang pagkain nila. Lechon pa lang, ulam na. Ngunit makalipas ang ilang araw, natagpuan si Mang Berting na baliw-baliwan, naglalakad sa kalsada habang sumisigaw, gusto ko pa. Ibigay niyo pa sa akin ang karne. Dinala siya sa health center, ngunit ayon sa mga nurse, hindi siya kumakain ng kahit anong normal na pagkain. Hilaw na karne lang ang hinahanap. Paghahanda ng lihim na aksyon dahil sa sunod-sunod na pangyayari, napagdesisyonan na ng lihim na grupo ni Mang Teryo na hindi na sapat ang pagmamasid lamang. Kailangan ng may kumalampag sa mga kinaukulan, sa kapulisan, o kahit sa simbahan. Kung di tayo gagalaw, baka tayo na ang susunod. Baka ang mga anak natin, wika ni Aling Linda. Baka dumating ang araw na ang buong baryo ay maging alipin ng lechon nila, dagdag ni Kapitan Isko na ngayoy isa ng taga-suporta ng lihim na grupo. Nagbuo sila ng plano, magsusumite sila ng sulat sa diocese ng simbahan, upang magpadala ng pari na bihasa sa pagbabasbas at paglalantad ng kasamaan. Sa parehong panahon, lihim din silang maghahakot ng ebidensya, mga larawan, video, at mga testigo. At sa pagdami ng mga taong naniniwala sa kanila, lalong lumalakas ang kanilang loob. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, minamasdan na pala sila ng mga mata sa dilim.
Sa loob ng bahay ng mga Rivera, may nakasilip sa bintana. Si Aling Lita, malamig ang titig, parang walang kaluluwa, habang hawak-hawak ang isang kutsilyo. Masyado na silang nagtatanong, bulong niya. Dumadami na ang alam. Kailangan nating kumilos bago pa sila tuluyang makaalis. Habang papalapit ang Semana Santa, lalo ring lumalalim ang tensyon sa baryo ng San Roque. Ang dating simpleng pamumuhay ng mga taga roon ay unti-unti nang ginugulo ng takot, pagdududa, at kakaibang presensya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang lihim na grupo ni Mang Teryo, Aling Linda, at Kapitan Isko ay lalong nagpursige na tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga Rivera, ang misteryosong pamilyang tila may koneksyon sa mga pagkawala ng bata, sa kakaibang lechon, at sa mga kakaibang kilos tuwing gabi. Paglalagay ng mga imbestigador nagpasya ang grupo na hindi sapat ang pagmamasid lang mula sa malayo. Kinailangan na nilang magkaroon ng ebidensya. Kaya't kinausap nila si John, isang binatang pamangkin ni Kapitan Isko na bihasa sa teknolohiya at may lakas ng loob. Siya ang inatasang maglagay ng mga lihim na kamera at recorder sa paligid ng bahay ng mga Rivera, sa may likod bahay, sa gilid na may basurahan, at maging sa isang maliit na siwang sakisam ng lumang kubo sa tapat ng bahay. Huwag kayong mag-alala, ani John, nakakabit na ang mga siwicam. Kung may masagap yan, may ebidensya na tayo. At hindi nga sila nabigo. Ang unang video pagkatapos ng isang linggo ng pagmamatsyag, tumambad sa kanila ang isang video na nagpanginig sa kanilang mga laman. Sa video, makikita si Aling Lita, ang ina ng pamilya Rivera, na nakaupo sa loob ng kusina. Sa harap niya ay may malaking lamesa. Nasa ibabaw nito ang isang sako, at mula rito ay umuungol ang isang bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. Ang bata, mga 5 o 6 na taong gulang lamang, ay tila lasing o inaantok, pero buhay. Hele! Matutulog ka lang, bulong ni Aling Lita. Maya-maya'y lumapit si Mang Roel, hawak ang isang kutsilyo. Dito na napapikit ang mga nanonood ng video. Si Aling Linda ay naluha. Si Kapitan Isko ay napamura. Si Mang Teryo naman ay tumayo at tinakpan ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa nakita. Hindi ito gawa-gawa. Totoo to, mga halimaw sila, garalgal ang boses ni Teryo. Pagbisita ng pari dahil sa nakuhang ebidensya, agad na isinunod ng grupo ang ikalawang bahagi ng kanilang plano, ang pagtawag sa isang pari mula sa bayan. Isang linggo bago ang Semana Santa, dumating si Father Alonzo, isang matandang pari na kilala sa pagharap sa mga kaso ng okultismo at demonyong presensya. Kasama niya ang 2 sakristan at mga gamit sa exorcism. Nabalitaan ko na ang tungkol sa mga Rivera, ani Father Alonzo. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang kanilang kinabibilangan, kung ito'y isang uri ng kulam, aswang, o mas malalim pa. Hindi agad-agad humarap ang mga Rivera sa pari. Nang nagtungo sila sa bahay, sarado ang lahat ng pinto at bintana. Walang lumabas. Kahit sigawan nila, walang tumugon. Nagtaka sila kung may tao pa ba sa loob. Subalit habang paalis na ang pari, isang malakas na hangin ang biglang umihip. Ang paligid ay tila lumamig. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap. At sa kisam ng bahay ng mga Rivera ay may narinig silang ungol ng sanggol at huni ng paniki. Mga anak ng dilim, sambit ni Father Alonzo. Ang bahay na ito ay hindi nalikas, ginawang pugad ng kadiliman. Pagbabalik sa simbahan matapos ang gabing iyon, dinala ng grupo ang video kay Father Alonzo. Muling pinanood ng pari ang ebidensya. Habang umaandar ang video, nagdasal siya ng tahimik. Minsan ay tinatakpan niya ang rosaryo niya, na tila nag-init o nagre-react sa masamang enerhiya. Ang mga ito, wika ni Father Alonzo, ay hindi na basta-basta mga tao. May nilalang sa loob nila. Baka sila ay sinapian ng masamang espiritu. O baka sila mismo ay kabilang sa mga nilalang ng gabi, aswang.
Napailing si Aling Linda. Kaya pala yung lechon nila kakaiba ang amoy. Tapos sabi ng mga bata, parang may naririnig silang iyak habang kumakain. Hindi lang lechon yon, singit ni Mang Cardo. Baka bata ang laman noon. Simula ng pagplano para sa paglantad dahil dito, nagdesisyon si Kapitan Isko na magdaos ng pulong bayan. Hindi para isiwalat agad ang lahat, kundi upang ipaghanda ang komunidad sa nalalapit na pagkilos. Lihim na ipinarating sa mga pinuno ng baryo ang mga ebidensya at ang tulong ng simbahan. Kapag Semana Santa, ang mga aswang ay mas aktibo, paliwanag ni Father Alonzo. Doon tayo lalaban. Sa araw ng pinakabanal, haharapin natin ang pinakamalalim na kasamaan. Mga huling babala habang lalong lumalapit ang petsa ng Semana Santa, lalong dumadalas ang pagkawala ng mga hayop at bata. Ang isang baka ng isang magsasaka ay natagpo ang walang laman ng loob, ngunit walang sugat sa balat. Ang batang si Tonton ay nawawala habang naglalaro ng habulan. At ang pinakakakilabot, isang sanggol ay natagpuan sa ilog, wala ng laman ang tiyan. Dito na natuluyan ang takot ng buong baryo. Hindi na tsismis ang pinaniniwalaan nila, nakita na nila ang ebidensya, at naramdaman na nila ang bangis ng mga nilalang sa loob ng bahay ng mga Rivera. Panandali ang katahimikan, ngunit sa loob ng bahay ng mga Rivera, katahimikan ang namayani. Tila alam nilang minamanmanan sila. At gaya ng mga hayop na sanay manghuli, nag-aabang lang sila ng tamang oras upang umatake. At sa gabi ng Miyerkules Santo, may isang batang babae na nakita sa tapat ng bahay ng mga Rivera. Hubad ang paa. Maputla ang balat. At sa kanyang bibig ay may bahid ng mantika. Dumating na ang pinakaabangang linggo ng mga taga-baryo, ang Semana Santa. Ngunit sa halip na kapayapaan at pagninilay ang madama sa San Roque, ay kabaligtaran ang nangyayari. Lalong naging matindi ang kaba, at kahit ang mga lola't lolo na matagal nang naninirahan doon ay aminado ngayon lang nila naranasan ang ganitong bigat sa hangin. Paghahanda ng baryo sa tulong ni Father Alonzo at ng ilang opisyal ng barangay, tahimik ngunit mabisang inihanda ang komunidad. Ang mga matatandang may kaalaman sa mga lumang paniniwala ay kinonsulta rin, lalo na sina Mang Teryo at Aling Lusing, na mga albularyong may alam sa pangontra sa aswang. Gumawa sila ng mga anting-anting mula sa ugat ng gabi-gabi, langis ng niyog na binasbasan, at pinaghalong durog na bawang at asin. Ang mga bahay ay nilagyan ng mga palaspa sa bawat pintuan, at binasbasan isa-isa ng pari. Lahat ng kabataan ay pinagbawalang lumabas pagpatak ng dilim. Kung aatake sila, magaganap ito sa Biyernes Santo. Doon tayo maghanda, wika ni Father Alonzo. Ang paglantad sa araw ng Huwebes Santo, isang desisyon ang nabuo. Kailangang ilantad na sa bayan ang lihim ng mga Rivera. Sa isang pulong bayan na isinagawa sa harap ng simbahan, habang tahimik ang mga tao, tumayo si Kapitan Isko at ipinalabas ang mga video at audio recording na nakuha ni Jun. Hindi makapaniwala ang karamihan. May mga napatili. Ang iba'y naluha sa galit at takot. Lalo na nang makita ang eksenang tila kinakatay ang isang bata sa loob ng bahay ng mga Rivera. Mga demonyo, sigaw ng isang ina. Ibalik ang anak ko. Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta, babala ni Father Alonzo. Kailangan nating iligtas ang ating kaluluwa sa kasamaan, hindi lang katawan. At kung laban ang gusto nila sa harap ng Panginoon natin sila haharapin. Gabi ng Biyernes Santo. Pagdating ng Biyernes Santo, ang simbahan ay hindi lang sentro ng dasal, kundi sentro rin ng depensa. Nagtago ang mga bata at matatanda sa loob ng kumbento. Ang mga kalalakihan ay nagbantay, may hawak na sulo, asin, bawang, itak, at rosaryo. Si Jun at ilang kabataang marunong sa teknolohiya ay nagmonitor ng mga ECE na lihim pa ring nakapwesto sa bahay ng mga Rivera. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin.
Nag-brownout ang buong baryo. Sa Sisie, kitang-kita ang paggalaw ng anino sa loob ng bahay ng mga Rivera. Isa-isang lumabas ang bawat miyembro ng pamilya, nakatakip ng itim na damit, nakayuko, at walang suot na tsinelas. Sa liwanag ng buwan, napansin ng mga nagbabantay sa simbahan na tumitilamsik ang mga paa ng mga ito sa lupa, ngunit hindi nag-iwan ng bakas. Hindi na sila tao, bulong ni Mang Teryo. Ang labanan pagdating nila sa harap ng simbahan, tumigil ang mga Rivera. Hindi na kayo welcome sa bayang ito, sigaw ni Kapitan Isko. Umalis na kayo habang may panahon pa. Ngunit mumisi lang si Mang Roel. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Ang laman ng baryong ito sa amin na. Kayo ang dayo ngayon. Biglang sumambulat ang isang itim na usok mula sa kanyang bibig. Ang mga kasama niya ay nagsimulang magbago ng anyo, tumubo ang mahahabang kuko, namutla ang balat, at lumiwanag ang mga mata sa pula. Sumugod sila. Ngunit agad ding pumalag ang mga taga-baryo. Si Mang Teryo ay tumilapo ng asin. Si Father Alonzo ay nagdasal ng Latin habang hawak ang krus. Ang mga kabataan ay sumigaw ng dasal ng Ama Namin sabay-sabay, habang pinapaikot ng mga kalalakihan ang mga sulo. Nagkaroon ng gulo at sigawan. Ngunit ang pinakamatindi ay nang sugurin ni Aling Lita si Aling Linda, at muntik na siyang makagat. Mabuti na lang at dumating si John, binuhusan siya ng basbasang langis, at nagsimulang manginig si Aling Lita hanggang sa bumagsak ito at nagmistulang abo. Isa na ang bumalik sa impyerno, sigaw ni Father Alonzo. Pagkatapos ng laban matapos ang halos 1 oras ng labanan, 2 sa mga Rivera ang napatay, si Aling Lita at ang bunsong si Karen. Ngunit si Mang Roel at ang panganay na anak ay nakataka sa kabubatan. Ang baryo ay nanatiling alerto buong magdamag. Wala nang namatay, ngunit ang sugat ng gabi ay nanatili sa puso ng mga tao. Kinabukasan ng Sabado de Gloria, opisyal na sinelyuhan ang bahay ng mga Rivera. Basag ang mga bintana, duguan ang sahig, at may mga palatandaan ng ritual na hindi nila maipaliwanag. Panata ng baryo bilang pag-alala sa gabi ng kadiliman, nagpasya ang buong barangay na tuwing Biyernes Santo ay magkakaroon sila ng prosesyon at dasal laban sa kasamaan. Ginawa itong taunang tradisyon na pinangungunahan ni Father Alonzo, mga opisyal ng barangay, at mga albularyo ng baryo. Hindi natatapos ang laban sa isang gabi, wika ng pari. Ang kasamaan ay nagkukubli. At babalik ito kung tayo'y magiging kampante. Matapos ang madugong gabi ng Biyernes Santo, hindi agad nakahinga ng maluwag ang mga taga-barangay San Roque. Bagamat napatay sina Aling Lita at Karen, alam nilang buhay pa sina Mang Roel at ang kanyang panganay na anak at maaari silang bumalik anumang oras. Panibagong gabi ng takot, muling pinagbawal ng barangay ang lumabas sa gabi. Ang mga kabataan ay pinabantayan sa mga matatanda, at bawat post ng kalsada ay may nagbabantay na tanod, may bitbit na anting-anting, asin, at krusipisyo. Si Mang Teryo ay nanatili sa harap ng bahay niya, hawak ang itak at sinindihang insenso. Isang gabi, bandang 2:00, may narinig na pag-iyak ng sanggol mula sa kakahuyan. Hindi yan sanggol, bulong ni Aling Lusing. Ganyan ang tunog ng aswang kapag naghahanap ng biktima. Hindi na nila tinugunan. Sa halip, nagdasal sila ng malakas at binuhusan ng basbasang tubig ang bakuran. Maya't maya, may malakas na kaluskos, tapos katahimikan. Paghahanap sa natitirang mga aswang kinabukasan, nagpulong ang barangay council. Hindi sila maaaring manahimik habang buhay pa sina Mang Roel. Napagdesisyonan nilang magsagawa ng paghahanap sa kabubatan. Hindi ito basta expedition, ito ay banal na misyon. Pinangunahan ni June, Kapitan Isko, at Father Alonzo ang grupo, kasama ang ilang piling kalalakihan, albularyo, at mga pulis. Lahat sila may bitbit na anting-anting, langis, at armas. Sa gitna ng gubat, nakatagpo sila ng isang lumang kuweba na may mansa ng dugo sa bungad.
Sa loob, may mga pinagpatungan ng laman, itim na kandila, at ukit sa pader, tila mga lumang incantation. Dito sila nagkukubli, sabi ni Mang Teryo. Ngunit wala sila roon. Tila iniwan ang lugar agad. May bakas ng madali ang pag-alis, may mga yapak sa lupa, at ilang punit na tela. Pag-eksorsismo at paglilinis nagdesisyon ang grupo na magsagawa ng ritual ng pag-eksorsismo sa kuweba. Si Father Alonzo ang nanguna sa dasal habang binubuhusan ng banal na tubig ang paligid. Sumigaw ang hangin at tila may puwersang hindi nakikita na umaalma. Maya't maya, biglang bumagsak ang mga dahon sa paligid kahit walang hangin. Umalis na sila pero may naiwan, sabi ni Aling Lusing. Hindi sila tuluyang mawawala hanggat hindi natin nililinis ang alaala nila sa komunidad. Pag-uwi nila, sinimulan nilang linisin ang bawat sulok ng barangay. Pinabasbasan muli ang bawat bahay, at lahat ng palatandaan ng mga Rivera ay sinunog, mga larawan, gamit, at pati ang mismong bahay ay giniba. Pagbangon ng komunidad nagsimula nang bumalik ang katahimikan sa barangay. Unti-unti, muling nagsimula ang mga tao ng mga gawain, mga tindahan, palengke, at klase sa paaralan. Si June ay nagsimulang tumulong sa simbahan, habang sina Kapitan Isko at Father Alonzo ay nagtatag ng bantay ng baryo, isang grupo na magpapatuloy ng pagbabantay sa seguridad ng lugar hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa espiritual na aspeto. Ginawang aral sa mga bata ang nangyari, at itinuro sa mga paaralan ang kasaysayan ng barangay at ang panganib ng mga nilalang sa dilim na nagpapanggap bilang kaibigan. Paggunita sa mga nasawi, isang misa ang inialay para sa mga batang biktima. Lahat ng nawawalang bata ay pinangalanan at binigyan ng memorial sa tabi ng simbahan. May nakatayong bato roon na may nakasulat, sa mga inosenteng kaluluwang kinuha ng dilim, naway tanglawan nila ang aming daan. Bawat taon, ginugunita ang insidente sa Semana Santa. Ang dating araw ng katahimikan ay naging araw ng pagpupugay at paglaban. Paglalantad sa mas malaking mundo ang mga video at ebidensya ay ipinaabot sa mga mas mataas na otoridad. May dumating na mga mamamahayag at unti-unting lumabas sa balita ang sinapit ng Barangay San Roque. Ngunit pinili ng ilang opisyal na huwag ilahad ang tunay na kwento. Hindi pa handa ang mundo, sabi ng isa. Hindi lahat ay naniniwala sa aswang. Baka tayo pa ang tawaging baliw. Ngunit para kay John at sa buong komunidad, hindi na mahalaga kung paniwalaan sila o hindi. Ang mahalagay na buhay sila para ipasa ang babala at ang aral. Pangakong bantayan ang isa't isa, kung may bagong darating sa baryo, dadaan sa amin, sabi ni Kapitan Isko. Hindi na kami basta-basta tatanggap ng bagong mukha na hindi sinusuri. Ang mga bata ay tinuruan ng pagkakaiba ng mabuti at masama, kahit gaano kaamo ang anyo. Lahat ng residente ay muling bumuo ng tiwala sa isa't isa, hindi batay sa itsura o yaman, kundi sa tunay na ugali at intensyon. Matapos ang madilim na kabanata sa Barangay San Roque, akala ng lahat ay tapos na ang kwento. Ngunit para kay John, may isa pang bahagi ng katotohanan na matagal na niyang kinikimkim, isang lihim na maaaring magpabago ng lahat. Isang panaginip na paulit-ulit buwan matapos ang labanan sa Semana Santa, nagsimulang makaranas si June ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, may isang matandang babae na tila isang babaylan. Palagi nitong inuusal ang parehong mga salita, sa lahi mo nagmula ang apoy na magpapalayas sa dilim. Ngunit ang apoy ay susubukin, at ang kadiliman ay babalik kung ikaw ay titigil. Paulit-ulit ito, gabi-gabi. Hindi niya ito maintindihan noong una. Ngunit nang minsang mapadaan siya sa silid ni Aling Lusing, napansin ng matanda ang panlalalim ng kanyang mata. Anak, hindi lahat ng panaginip ay basta panaginip. May mga panaginip na pinapaalala sa iyo kung sino ka talaga. Ang lumang aklat at propesya inanyayahan ni Aling Lusing si June sa kanyang silid na puno ng lumang kasulatan, anting-anting, at mga orasyon. Isang lumang aklat na yari sa balat ng kambing ang inilabas niya.
Ayon sa kanya, ito ay ipinamana pa sa kanya ng kanyang lola na isang tunay na babaylan. Binuklat ni June ang ilang pahina at doon niya nakita ang pangalan ng kanilang angkan. De Vera. Iyan ang apelyido ng iyong lola, di ba? Tanong ni Aling Lusing. Hindi mo ba alam? Angkan mo ang tagapagbantay ng baryong ito noon pa man. Dito nalaman ni June na siya ay kaapu-apuhan ng mga sinaunang tagapangalaga laban sa mga nilalang ng dilim. Kaya pala tila natural sa kanya ang pakiramdam tuwing may panganib, may malalim na ugnayan ang kanyang dugo sa mga protektor ng bayan. Ang naipong enerhiya ng kadiliman habang lumalalim ang pag-aaral ni June sa mga sulat ni Aling Lusing, natuklasan niyang ang bakas ng enerhiya ng mga aswang ay hindi tuluyang nawawala. Kapag hindi ito naalis ng maayos, nag-iwan ito ng tsipintuan para makabalik ang kasamaan. Napagtanto niyang may isang bahagi pa ng baryo na hindi nila nabantayan, ang balon sa likod ng ginibang bahay ng mga Rivera. Isang gabi, dinalaw niya ito mag-isa. Tahimik ang paligid, ngunit may malamig na hangin na tila kumakalabit sa kanyang batok. Sa pagbukas niya ng takip ng balon, may naamoy siyang baho ng nabubulok na karne. Nang sumilip siya, hindi tubig ang nakita niya kundi itim na usok na tila gumagalaw. Ang huling ritual, dali-daling tumakbo si John kay Father Alonzo at kina Mang Teryo at Aling Lusing. Kinabukasan, nagsagawa sila ng huling ritual sa balon upang tuluyang isara ang daan ng kasamaan. Gamit ang tatlong elemento, banal na langis, sinaunang orasyon, at dugo ng lahi ng tagapagbantay, si John, isinagawa nila ang seremonyas. Habang nagdarasal sila, nagsimulang lumindol ng bahagya. Ang itim na usok ay lumabas at tila may mukha ni Mang Rol. Ngunit hindi na siya buong nilalang. Isang anino na lamang, galit at nag-aalab. Hindi pa tapos ang lahat. Babalik ako, sigaw ng anino bago ito sumabog sa hangin. Nang maselyuhan ang balon gamit ang basbas at dugo ni John, muling bumalik ang katahimikan. Ang lupa sa paligid ay tila kumalma, at ang dating malamig na hangin ay unti-unting uminit, tila sinag ng araw kahit gabi. Ang pangako ng isang tagapagbantay mula noon, tinanggap ni John ang kanyang papel bilang bantay ng baryo laban sa dilim. Hindi ito responsibilidad na pinili niya, kundi misyon na kusa niyang niyakap. Nagsimula siyang mag-aral ng herbolohiya, espiritual na proteksyon, at orasyon kay Aling Lusing. Sa bawat pagtuturo, pinapalalim niya ang kanyang koneksyon sa mga espiritual na enerhiya ng lupa, kalikasan, at kasaysayan. Sa simbahan, binigyan siya ni Father Alonzo ng pahintulot na magturo ng kabutihang espiritual sa mga kabataan, isang klase tuwing linggo na may halong kwento ng kasaysayan at moralidad. Mensahe sa hinaharap bago tuluyang pumanaw si Aling Lusing, iniwan niya kay John ang isang sulat, ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ngunit habang may naglilingkod sa liwanag, hindi ito kailanman magtatagumpay. Ikaw ang ilaw na yon, June, ituloy mo ang panata ng iyong lahi. Pagwawakas lumipas ang ilang taon, muling naging tahimik ang Barangay San Roque. Ngunit ang kwento ng handang lechon ng bagong kapitbahay ay hindi nalimot. Ikinuwento ito sa mga eskwelahan, ipinasalin sa mural sa tabi ng simbahan, at ginamit bilang babala, hindi lahat ng iniaalay ay galing sa kabutihan. Minsan, ang handa ay patibong ng kadiliman. At si John? Siya ay hindi na simpleng binata na may kamera. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng baryo, ang liwanag sa dilim, ang kalasag ng mga walang kamalay-malay.